Isang mainit na balita ang sumalubong sa atin ngayong araw. Ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ay nagdeklara na hahanapin na niya si Pangulong Kuting Jr. sa susunod na halalan. Matapang na sinabi ni VP Sara na hindi siya nagbibiro at handa na siyang lumaban para sa pagkapangulo. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa mga taga-suporta ng parehong kampo. Ayon kay VP Sara, panahon na upang magsilbing leader na may malinaw na pananaw para sa bansa. Dagdag pa niya ang kanyang karanasan bilang alkalde ng Davao City at bilang vice-presidente ng bansa ay sapat na upang paghandaan ang pamumuno sa bansa sa mas mataas na antas. Hindi na ito ang panahon para magbiro, ani ni Duterte. Ang ating bansa ay nangangailangan ng matibay at masusing pamumuno. Sa kabila ng kanyang pahayag na nanatiling buo ang suporta ng maraming tao kay Kuting Jr., marami ang nagtataka kung sino ang sinusuportahan ng taong bayan sa kanilang tunggalian. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang matapang na leader ng ito ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto sa politika ng Pilipinas. Sino nga ba ang pipiliin ng taong bayan? Abangan ang mga susunod na kabanata sa ating politika dito sa ating bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magalit kasi talaga ang ebidensya, ang mga pangyayari ay umaayon na sa atin. Araw-araw na ako nagagalit. Ang mga ebidensya, ang mga sirkumstansya ay overwhelming. So ang inaantay na lang natin, paki-message nga si Senator Bato. Mga kampon, mga kawal ni Maharlika, inuutusan ko kayo sa ngalan ng aking magic wand. Kailangan ninyong puntahan ang Facebook page ni Senator Bato. I-message ninyo, Bato, pick. Sabihin niyo, Senator Bato, nandyan na daw po yung letter ni agent na kung saan siya dapat ang huhuli kay Marcos Jr. na nagpupulburon. I-comment nyo, Senator Bato, hindi po AI yung inilabas ni Maharlika. Kasi kinonfirm nga ni Pangulong Duterte yon at gusto na nga pong magpatawag at willing mag-testify si agent na imbestigahan siya, willing siyang harapin ang lahat ng mga katanungan sa Kongreso, Senado, kahit sa lahat ng opisina sa proper forum para buksan ang kwento noong 2012 na pinigil ni Lisa Tanas dahil sa kanyang koneksyon, sa kanyang partner, sa kanyang law firm na si Ochoa nung panahon ni Noynoy na hindi matuloy ang pag-raid sa polboronic activity ni Kuting. So kung gagawin nyo, Senator Bato, Congress, kung sino pa, Google nga natin kung sino ang Senator Bato. Teka natin. Senator Bato. Okay? Polboron Committee. Okay? Tingnan natin. Polboron Committee. Okay. Ngayon, ito. Introduced by, ito, nasa Senate tayo. Okay, ano to? 18 Congress pa ito Okay. An act, iba tong nakita ko. Tingnan natin. Senator De La Rosa, Senate of the Philippines. Tingnan natin kung sino itong mga boljakin natin, ha? Boljakin natin ng bonggang-bongga, 19th Congress. Ano yung mga committee hinawakan ng lolo nyo? Senator Bato, Okay, tingnan natin mga palangga. Committee on Chuba Chuchu Pulburon. Hanap tayo. Okay, niyata ang labo. Okay. Pulburon, hinahanap ko lang yung pulburon. Asan yung pulburon? Bakit nakatago yata yung pulburon? Okay, tignan natin. Pulburon, ba't di ko makita? Committee 41. Okay, government, games and amusement. Okay, health, national defense security.
Ito, public order, number 28, public order and, tama, and dangerous pulburon. Senator Bato de la Rosa. Okay? Ikaw ang chairperson. Ngayon, sino ang iyong mga tao under you? Okay. Anyway, huwag natin basahin. Ay, baka maantala kayo. Sayang naman yung excitement natin. Basta, okay. I-message yung Senator Bato ngayon na mga palangga, nasabihin nyo, uy, imbestigahan nyo na, nandyan na yung sulat ni agent. Kailangan malaman ng taong bayan na nasa inyo na. Hindi po pwede magsinungaling ang Office of the President, hindi pwede magsinungaling si Lasso na sasabihin niyang AI ito. Ipupusta ko sa inyo ang alindog ko. Kung sino gustong tumaya sa alindog ko? Game? Sino ang gustong tumaya sa alindog ni Maharlika? Okay? At Committee on Dangerous Pulburon. Yes. Sulat nyo nga dyan. Isulat nyo yung mga members ng Committee on Dangerous Pulburon. Okay? Sulat nyo dyan para mabasa ko. Para magdaldal na lang ako. Tulungan nyo naman ako palangga. Sino ang tataya daw sa alindog ko? Sulat nyo yan. So ngayon, actually hawak ko ng ebidensya. Hindi lang akong pwede ipakita eh. Kasi, syempre, kailangan natin ng protektahan ng mga bagay-bagay. Right? Kaya naasar ko na lang sila. Maasar na lang tayo sa PIDEA. Galit na galit yung mga yan eh. PIDEA, hoy, Lasso. Huwag ka magsinungaling dito. Ilabas mo ang sulat. Pati isap, ipatawag sa extraction. Yes, dapat ipatawag lahat yan. Okay? Pero dito muna tayo pumukus kay Pulburon. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, mga kababayan, ulit-ulitin ko at i-echo nyo itong ngangabas kasi ining laban natin, mga palangga, hindi ko laban lang ito. Laban ito sa kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga apo ninyo na ngayon ay lumalaganap ang mga pulburon. Ngayon may nahuli dyan, baka i-recycle na naman ng mga hitad na mga yan kasi nga wala namang nahuling sino ang may-ari ng worth 14 billion na yan. Almost 14 billion. Maniwala ba kayo na hindi malocate kung sino yan? May nahuling truck? Random yun eh. Naswertehan lang nila. Kaya nga sabi ko si Sayarot, si Lisa ba ang may-ari ng Epectus? Na kunyari, sige, kasi ang ingay ng mga maisog eh. Baka pumunta sila ng Maynila, baka wakasan ni si Kuting. O kunyari, palabasin natin na seryoso ang gobyerno ni Kuting na manghuli ng pulburon. Kung seryoso kayo, ngayon, ipatawag nyo na si agent na willing mag-testify sa Congress. Kaya Senator Bato, peak. Hindi na natin kailangan magbato-bato, peak. Now na. Kasi tututukan ko po kayo. Ito pong magic wand na to ngayon, mabait to sa inyo. Senator Bato, mabait to sa inyong magic wand. Okay? Hindi ko to bibiglain. Kasi I'm hoping talaga, but seriously speaking, I'm hoping na gawin nyo po yun tama. Kasi kayo yung chairman. Sana hindi kayo magpapa-impluensya kay Marcos Jr. o kay Lisa. Sana po wag kayong pumayag na i-bribe kayo. Kasi pag bin-bribe kayo, sino nakakampi namin? At ito pala ang challenge ko. No, hindi ka pwede makawala dito, Senator Bato. Kasi ganito yan. Ang tanong, kung April 8 mo natanggap, so you have 5 days, bigyan pa kita ng 10 days. Kasi syempre, busy kayo, Diba? Kailangan 15 days, sagutin nyo. 15 working days. So, teka, bilangin natin ha. Tandaan nyo, magtulungan tayo. Alright? Tignan ko to. And date. Calendar tayo. So, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Naku, mahaba-haba pang biyahe natin. Okay? So, March 29, Monday. March 29, Monday, last day yon na dapat sagutin ng gobyerno, ng PIDEA, ng Office of the President, ang letter ni agent. But sabi ko nga, wala na po tayong aasahan sa PIDEA, wala rin na tayong aasahan kay Kuting. Siyang involved dito ng pulburon, alam nga naman sasagot to, ayaw nga magpa-drug test eh. Ayaw nga magpulburon test, expect pa kayo na sasagot siya. So ang pag-asa na lang natin dito, si Senator Bato.
Senator Bato, kailangan nasa limelight ka ngayon. Ha? Kailangan mo rin to. Mga kababayan, sa lahat ng mga palangga ko, bigyan natin siya ng hindi natin siya bigyan. Ito yung nakasaad sa batas na dapat sagutin nila within 15 working days, which is April 29 ang huling araw. Pero kung ikaw, kasi suppose maririnig mo to. Naririnig mo to. Ngayong araw, hindi pwedeng ma-miss mo to ang problemang atong polvoron letter na ito. So, but if you are really para sa mawakasan na itong pulboronic issue nicotine o mawakasan na ang sinasabi ng PIDEA na AI generated daw ito, please, itayo mo. Itayo nyo po yung balls. Itayo nyo ang bayan. Paano mo itatayo ang bayan? I challenge you, maglabas ka ng statement. Within 1 week. Ayoko naman masyado akong demanding. Kasi I know you're busy, Maglabas po kayo, Senator Bato, ng statement na natanggap nyo na ang letter ng agent. Ngayon, bibigyan ko pa rin kayo ng partidang laban. Okay lang, sige, busy kayo ngayon o next week. Okay? I'm giving you hanggang April 29. Kasi yun yung last day ng 15 working days. Pero bubodyakin kayo ng aking mga palangga. Yeah, April 29. Tama ba? Ano pinagsasabi ko? March? Okay, April 29. Besang bangag na Pag inaanto ka, bangag-bangag ka rin, di ba? Nakatutok pa tayo dun sa maisog kagabi. So, kulang talaga ako sa tulog. But again, I'm trying na maging sane ako kaysa naman maging bangag ako katulad ni Kuting. Right? So good mga kapatid. Hindi natin awayan si Senator Bato. Mag-comment lang kayo na imbestigahan niya na to. We demand proper investigation. Ipatawag si investigating agent na nagsasabing yes indeed na dapat ay may magaganap na pag-raid kay Marcos Jr., kay Bonget, kasama si Terry. Pero si Terry, hindi na to kasali. Kasi I believe nagbagong buhay na siya It just so happened during that time, kasi tapos na yan I don't know. I'm not sure kung gumagawa pa rin siya. Pero the issue here is si Bonget, si Kuting. Kasi, presidente siya Papayag ba kayo na ang presidente nyo bangag? Actually, pumayag na nga tayo Magdadalawang taon na tayo may bangag na presidente. Para sa katahimikan ng taong bayan at nakasalalay ang 120 na pala tayo ngayon, 120 million Filipinos, baka sobra pa, hindi dapat papayag ang taong bayan na pinamumunuan tayo ng bangag. At hindi sana kayo pumayag na ang isang PIDEA chief na si Lasso ay maglalabas na lang ng kanyang pagdedebunk sa mga dokumentong nakita na mismo ni Duterte, nakita na rin ng ibang mga tao sa PIDEA na sinungaling siya na AI daw ito. How can you trust these people na harap-harapang binababoy niloloko kayo? Paano mo pagtatiwalaan sila nang jojombag ng abogado kaya Attorney Delgado? Paano ko naman makuha yung video na yon? Kung hindi galit sa kanya ang mga taga-PIDEA dahil siya ay corrupt, dahil siya ay nananakit, nang-aabuso ng power. Lahat na lang kasabwat ng pulburon. So dapat wala rin ginagawa si Kuting, under niya si Lasso. Well, what do you expect kung ang iyong presidente ay bangag? Natural po protektahan niya yung kanyang inupong bangag din. Kaya sabi ko nga wala tayong maaasahan. But sa ngalan ng katotohanan, ilalabas natin itong mga sulat-sulat na yan kung kinakailangan at hindi nila pansinin. Kung hindi tayo papansinin ni Senator Bato, alam niya na kung anong kasunod doon. Pakabait mo na ako hanggang April 29. Pakabait muna tayo, Kasi syempre, actually, wala namang reason para boljakin natin siya. Makikiusap tayo na gawin niya yung tama. Hindi para kay Maharlika. Hindi para masabi na yes, si Maharlika ay tama. No. You do this, Senator Bato, para sa taong bayan. Hindi para sa akin. Kahit anong pagbibintang nila, pagbabato na sa akin, wapakels, wa-effect yan sa akin.
Pero mas may pakialam ako sa gagawin ninyong tama dyan. Kasi nakasalalay dito ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ayoko na po, Senator Bato, na pamunuan tayo ng bangag, 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 bangag. Imagine ninyo, ang presidente bangag, ang mga cabinet secretary bangag, ang asawa kidnapper. Saan tutungo ang kinabukasan ng ating bayan? Mga jutang ginimes. Nag-raid. Ay, hindi, random, hindi pala raid. Randomly nahuli. Pero walang ma-present kung sino ang may-ari ng pulboronic na yun na 14 billion. You know what I mean? See that, mga mamamayang Pilipino. I'm here for you. Alam mo, I talked to someone before tayo mag-vlog. At this person from PIDEA. Okay? Ang sabi niya sa akin, Miss Maharlika, kami dito na mga taong maglilingkod dapat sa gobyerno, may takot kami na baka tanggalan kami ng trabaho o gurgurin kami. Sabi niya, hindi kami basta-basta makalabas. Kaya sabi niya sa akin, naniniwala kami na ginamit ka ng Diyos, sabi niya sa akin, na maging boses ng taong bayan. Ang sabi ko naman sa kanya, I think ma'am at sir, kasi dalawa yun eh, ma'am at sir. Naka-group chat kasi kami. Si ma'am at saka sir. Okay? Sabi ko actually, ma'am at saka sir, even though kayo ay natatakot kasi baka gurgurin kayo, ginawa niyo po yung tama. Naiintindihan ko kayo kasi may mga pamilya kayo. Kayo po dyan sa PIDEA, sa PNP, mga nasa AFP, I totally understand you dahil nasa isa tayong karimari-marim na gobyerno. Alam ko the moment na malaman nila na isa kayo sa informer ko, tatanggalin kayo ng trabaho. Kaya ingat na ingat din ako kasi alam ko meron po kayong mga pamilya. May mga binubuhay kayong mga anak. Pero I'm thankful, kaming mga taong bayan, lahat po ng TPA ko. TPA, yun ang TPA. Team Puting Ahas. Okay? Team Puting Ahas yan na lahat ng TPA ko, pinoprotektaran ko kayo. My God, ano ba itong ginawa nyo sa akin? Binabala nyo yung alindog ko. Minsan sabi ko tinatanong ko yung Diyos, sabi ko, Lord, ano ba itong mission na binigay mo sa akin? I believe lahat naman ng tao may mission sa buhay na ito. Bakit napakabigat naman ng mission na ibinigay mo sa akin? Dati nagpa-cute-cute lang ako din sa Facebook ko, di ba? Nag-i-enjoy lang ako, pero ito yung mission na binigay mo sa akin. Hindi ko to hiningi. Diba? Sana pala hiningi ko kay Lord, maging bilyonarya ako, ano? Hindi ko kasi hiningi sa kanya eh. I just, enjoy life every day. Tapos all of a sudden, itong mga TPA ko, kasalanan nyo to eh. Ano mga TPA ko, kasalanan nyo to. No, just kidding. I believe, lahat tayo may purpose sa buhay. At naniniwala ako, yung paggalasing ni Kuting sa kapangyarihang ibinigay natin sa kanya, na pinagtiwalaan, siya uli, nabudol nga tayo para gawin ang tama. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na magising ang mga nabudol para sabihin, no more Marcos. Tama na ang pag-aaway ng mga loyalista dati na pinaninindigan natin na si Marcos Jr. ay gagawa ng tama. Iyon, naniniwala ako na may misyon tayong lahat na nakikinig. At dyan ang Diyos, God's intervention na malagay si Kuting sa kapangyarihan at siya ay malasing kasama ang kidnapper niyang asawa at ang mga demonyitang lahat naman nakapaligid sa kanya at handa na, I think, ang tadhana na bawiin ang kapangyarihang masyado silang nalasing. At you, Senator Bato de la Rosa, kasama ba si Senator Padilla dito? Ay, sama natin ang alindog ni Robin Padilla. I think they're there for the people. Shout out naman. Senator Robin Padilla, tama ba? Chinek nyo? Okay, kung kasama dito sa Committee on Pulburon, okay? Kasama natin
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!